evening. It's 8:30 in the evening, Saturday night. We are in the Pajero, the beautiful Pajero Exceed 3-liter V6 gas. So yung kakakuha natin kay Rocky. Ito yung gas, if you can see, more than half. So nagpagas tayo ng 1.5 from 1/4. And today we will be going to Laguna private resort. Yung sa resort ng brother-in-law ko, sila misis nandun na, Pansol, Hot Spring. So nauna na sila kahapon. So habol ako ngayong gabi kasi may mga ginawa ko ngayong araw. Nag-vlog pa ako, tsaka nag-ayos ako ng mga sasakyan. Particularly itong Pajero, pinalitan ko ng radyo kanina, tsaka yung gas float inayos na natin. Ngayon umaandar na yung gas float. Ayan, tumataas baba na. Kasi as mentioned, nung nakuha natin kay Rocky, sira yung gas gauge niya because she has been sitting for so long, hindi ginagamit, no? So tetestingin natin ngayon. Long drive, first long drive niya under me. 60 kilometers away yung Pansol, 2 hours ang biyahe. SLEX, dire-diretso. So gusto ko lang siya i-testing. Lamig aircon, speedometer sira pa rin. Next week, ito yung priority namin ni Charlie. Ayusin namin yung speedometer, hopefully yung cable lang or whatever. Basta sisimulan na namin yan para magawa. Dahil ayokong walang speedometer, gusto ko umaandar yan, no? So paalis na tayo ng village and we are headed to SLEX. Taan natin syempre SLEX papuntang Pansol, to this beautiful 90s car. Solid naman dahil nadala na natin siya ng Fairview sa Streamline Auto Shop last week. As you have seen, yun yung unang test ko sa kanya. At nasabak na siya sa stress test dahil sa Fairview, alam niyo naman, notorious sa traffic yun at malayo rin naman. So she performed well, okay naman, no? Ganda nung Nakamichi radyo natin. Yan yung bago kong brand, kapalit ng Pioneer. Nabili natin again sa Banawe, 3,300. Malinis ang bato, tsaka Bluetooth na. So, tingnan natin yung gas consumption niya mamaya. So ngayon, lagpas kalahati pa ng konti. Tingnan natin pagdating doon kung gaano kalakas ang nabawas. Aircon is cold. So pati yung louver yan, papalitan natin yan. Kilala ko na lahat ng mga sellers sa group, no? Sali kayo ng group, Pajero Club, ang dami. Share ko na rin yung link para just in case na naghahanap kayo ng supply ng mga Pajero. Yan, ito, meron. So we are in the Pajero 1997, biyaheng South Luzon. Walang traffic ngayon, ayos, C5. See you later. Pajero din sa harapan natin, same color, diesel, Japan unit, same color as ours. Naka 4x4 setup. We are here in C5 Libis still. So far wala naman traffic, stoplight lang yan. And I will be in Pansol by 10:30 in the evening. Sorry gabi, pero wala, busy tayo kanina. Tapos may isa pang Pajero FM dun on the upper right. Yan, sa tapat ng city, puti. I don't know if you can see. Naka-rally setup din yung mugs dahil yung spare tire niya mukhang naka-rally. Ito, malapit. So tatlong Pajero, this one, and that one. Ayan, o. Ito, tara, puntahan natin sa likod para makita nyo yung tatlo. Pangas, o. Diba? Pareho sila ng style. 4x4 camping style dahil parang may tent sa gilid. Pati itong isang nasa likuran ko. Saan kaya ang biyahe nila? So this is the Fieldmaster, I think, dahil flared out yung fenders. No? Loving this Pajero so far. Marami pa tayong plans dito. Again, I'm still contemplating kung bibili o hindi, but most likely bibili natin to kay Rocky dahil nai-inlove ako dito sa sasakyan na to. Magagamit mo daily, kasya pamilya mo, pwede pang work, pwede pang haul ng gamit. Ayan, ito yung Pajero na isa, puti. Hello, diba? So
At napaka-sariwa ng unit, inalagaan talaga nila Rocky, no? So, kudos sa'yo, Rocky, sa family mo. Walang kalawang, original paint, at very minor details ang papagawa na lang. So, alright, drive muna ako. So, RFID ready naman to, sabi ni Rocky. Tsaka may card siya, easy trip, tsaka ano ba isa? RFID nga. South and North meron ata. So nagpa-load ako ng 500 kasi South tayo, and I'm not sure kung binabasa yung sticker or not. Malalaman natin mamaya-maya. So far ang problema niya yung brake nga. Medyo nahihinaan ako sa brake, no. Matagal yung tapak mo ng brake bago mag-stop sa gusto mong stoppage. So but then yung nakita nga natin yung mga papers, ni-repair naman na yung mga brake, cleaning, everything, overhauling, caliper, based sa mga resibo na nakita natin, no? Pero hindi pa kasi namin nasisilip na Charlie kung yung brake pads ba, anong status, no? Anyway, wala namang sama kung i-bleed namin ulit. So maybe in the coming weeks yun, gawin natin yun para just to be sure. So medyo nahihirapan lang ako sa brakes niya. Matagal mag-brake ba? Kailangan matagal ka nakatapak, no? Hindi naman matigas, but nahinaan lang ako. Alright, so here is the toll, our first toll. Tingnan natin kung mababasa. Hindi ko rin alam kung may laman, pero nagpa-load ako 500 ETC. Our first toll for the Pajero. Welcome to SLEX, no? Yan, mag-highway na tayo. So far, maganda ang hatak niya. Yun, 925. Okay, nababasa. Sabay 900 pa tayo. Ito na, pa-highway na. Saka yun, bumaba na ng konti yung gas. Nabawasan na ng konti, if you can see. Medyo half na siya. Kanina lagpas pa yan. So, the gas float is working. Ito lang problema ko, umiilaw yung gas gauge lagi. Hindi ko alam bakit. So, turbina tayo kakanan. We are 40 minutes away. 37 kilometers away. We are doing 70 kilometers per hour based dito. Dahil sira yung gauge natin, speedometer. Yan. So far, so good. Lumamig yung engine kasi dire-diretso yung takbo. Bumaba yung temp ng konti. And it's 29 degrees. Hindi pala gumagana yung mga altimeter na yan. That's also one thing na papalitan natin. Again, alam ko na kung saan bibili. So, unti-unti buuin natin, no? Nakakatuwa kasi available ang parts. Nakakaloko talaga pag Mitsubishi. Tsaka ang ganda ng gauge niya, puti. Stock niyan, white talaga. Sabi ni Rocky, ayan, white. Kaya yung radyo natin, yung ilaw, ginawa kong white yan. So, as a stock, white. Ganda ng ilaw, no? Lakas. So, SLEX na. Enjoying Saturday evening drive in SLEX, highway drive. Ang sarap ng engine sa highway. May power, bibigyan ka ng hatak, walang problema sa overtake, and very smooth since gasoline engine, hindi gas, no? Ako yung kasi talaga ng gas dahil ma-vibration, tsaka maingay, maalog, mabaho. So pag gas, mas malakas nga lang ng konti, pero smooth ang driving, hindi mo mararamdaman sa katawan. Pinalitan na rin natin ng spark plugs to bago. So yan, alright. So solid ang transmission, no? 4-speed automatic pero long 4 gears, tapos with overdrive. So pag overdrive magagamit mo sa highway, when you're traveling on a highway like this one, okay yung overdrive. Mas maganda yung shifting talaga niya. Pag kailangan mag-shift, mag-shift siya, tapos ang haba ng gearing. So, solid transmission, bulletproof. The engine is still cooling down. And we are 20 kilometers away from Turbina. Yun, no? So, dati, meron na rin kaming Pajero ni Daddy. Actually, 3 na nga ata naging Pajero nun. I remember we had the Fieldmaster Black. Yun, gustong-gusto ko yun. Nakarally art na mags na rin ata yun. Then he had one unit na Japan version,
converted, the Exceed. Tapos nagkaroon din kami ng Pajero IO, yung maliit, the smaller versions of the Pajero. So, yun, kami ni Dad, Pajero lovers. Hindi ko maintindihan ba't binenta ni Daddy yung Fieldmaster kasi maganda yung unit na yun. Halos wala kaming ginawa. And I remember, hindi na rin ginagamit na may-ari yun, nabili namin sa may Don Antonio, near Ever. So, I love that unit, color black. Pero si Daddy kasi alam ko hindi rin mahilig masyado sa diesel yun. Kaya binenta niya. Naiingayan din siya. So, anyway yun, sinare ko lang, naalala ko lang dahil before we used to have Pajero lovers. So now that I'm driving one, again, gas, reminiscing lang. So, actually, nagkaroon na rin pala ako ng CK, 2001 ata model yun, I'm not familiar. Gas engine din, 3 liter. Hindi pa kami kasal ni Mrs. noon. Ayun, gwapong-gwapo yun, labas, loob, sobrang laki sa loob. But then, medyo mabigat ata yung makina for the engine. 3 liter engine din, V6. So, medyo makupad ng konti yun. Medyo hirap sa overtaking, saka sa akyatan. Pero nadala ko na rin ng Baguio yun, no? Pero sadly, yung coaching yun, yung CK na yun, nabangga ko. Total wreck actually, yung buong harap. And walang nangyari sa akin kasi malaki yung auto, no? So, but this one, the V6, dito sa body na to, swabing-swabe. Ayan, no, smooth. 80 kilometers per hour. It's very light. So, ang daming power. So, mas okay ang power delivery nito kaysa dun sa CK na dating kotse ko. So, yun. Just sharing my experience. We are 8 kilometers away from Turbina where we're supposed to make a right. And we are 19 kilometers away. 20 minutes away from the venue sa Pansol. Alright. Turbina. Ayan. Dito na ata. Tama, dito na. Turbina exit. Here we are. On the way to Pansol. Turbina. Let's go. Labig ng aircon. Nagpa-fog na. Ninaan ko na yung temperature dahil ang lamig ng aircon. Pag dire-diretso talaga. So we will turn left sa Bocal Bypass. About 600 meters away. So the Pajero is doing great, or the Montero is doing great. Gas. So syempre karamihan sa atin ang gusto diesel pagdating sa Pajero, and yung FM, yung sikat talaga yun. Gwapo naman kasi talaga. Ako gusto ko rin yun. Gupong-gupo ako sa fender flares no. Yung nakalabas. Alright. Bocal Bypass, shortcut yun papunta sa Manila Road, doon sa Pansol. Kasi Pansol, lagi namin pinupuntahan yan. Yun nga, may resort kasi yung brother-in-law ko doon. Dalawa resort niya na ron. So once a year I think we go there to get together. Kaya nagayaya yung brother-in-law ko doon. So lahat ng magpipinsan nila misis doon. No, sila ni ka nauna na kahapon. I enjoyed the SLEX with this Montero. Di naman ganun kalakas sa gas. May half pa. Konti lang nabawas pa. Pero hindi ko kinakalculate. No? Alright. Ito. Pa-left na tayo dito sa Bypass Road. Bocal Bypass Road. Maganda daan dito sa shortcut. Yan. Over here. Kanya-kanyang kaliwa. Alright. Alright. Here we go. Left. Saan ba? Ito. Bypass Road. On the way to Pansol. Ito maganda daan dito. Yan. Tapos sayang kung umaga or hapon, makikita natin yung surroundings. Sa dulo ng Bocal Road, the famous Manila Road. Yan, we are 4 kilometers away. In 10 minutes, doon na tayo sa venue. So, pag peak yan, hapon, umaga, grabe traffic dito sa Manila Road. As in, parusa. Kasi masikip yung daan, ang dami nang kotse, madami yung kotse, major road. So, traffic. Yan, because of this intersection. No? So, kaya gabi, maganda rin. Bawas na yung tao. So, ito, pagliko natin, let's see. Pero wala na siguro yan. Abutan pa tayo ng stoplight.
9:44. So, kahit pa paano may traffic pa ng konti. Wala talaga dito eh. Pero going there, southbound, wala naman. Dire-diretso na tayo. Ayan, Manila Road for you. So, pakita ko na lang sa inyo yung venue tsaka yung gas consumption natin pagdating doon. Half ng kalahati. Kanina, pag-alis natin ng bahay, if you remember, nagpas kalahati ng konti. No? So, okay lang. Yeah. And she did great. Yan, mainit na ulit yung temperature ng engine, gitna na ulit. So, bumababa, tumataas. Pag dire-diretso, bumababa. Alright. Lift na tayo in 400 meters. Ito pala yung palatandaan, si PTT. Tama, I remember. PTT, then we will be turning left here. Village kasi yun. Yung maganda sa resort nila, it's inside the village. So, hindi magulo. Kasi yung ibang resort dito, or karamihan ng resort dito, nasa tabing daan lang. Or kung hindi man, sa loob-looban, medyo dikit-dikit na sila dun. Medyo magulo, no? Pero ito, this one, yung dalawang resort niya, ito na, left na tayo dito, nasa loob ng village. Saan ba yung village niya? Here, 30 meters away. Ito tama. Ano yan? Indigo Bay? Ewan ko. Pero ito nyo. Ito, bago to. Dati wala to. Grabe, meron na. Iba na talaga. Ayan. Village to. Bukas umaga, makita natin pag-uwi. So, okay. Ito. Tignan natin yung papasok. Yan, diba? So, kahit paano, secured, may guard. Malalaki yung bahay, hindi masyadong dikit-dikit, medyo hiwalay-hiwalay. Lahat dito, resort. Yan, resort, bla bla bla. Resort. Okay? Ito yung resort nila, resort number 1. Nauna to, malaki yan. Mga 30 packs kasya dan, or more. Ito yung bago, mas bago-bago. Yan. Kung saan yung Pajero nila riyan. Yan. Ito, BK nila riyan. So dito tayo, Forbes Laguna Resort. Pakita ko sa inyo mamaya. Alright, we made it sa harapan ng beautiful LC. 300 ba tawag dyan? Not so sure. Malamang kila Regic yan, pinsan nila misis. So, gas consumption just below half. No? So, pwede na. Kanina lagpas half. Pwede na sa akin yun. So, yung labas ng auto, para ma-appreciate nyo gabi, it's almost 10 o'clock sa Montero Pajero. Yan yung resort, malaki. Gwapo na ito. Comparing to the V8, dati kasi V8, ngayon V6 na lang ata to. Gwapo lang talaga. You know. Alright, pasok na ako. So this is the resort, Forbes Bel Air. Yan, malaki. Maganda rito, malaki pool. Big pool, tapos daming rooms. No? Teka, set up lang. Dinner time. Catering. So, ito maganda rito. Tapos may stage. So, perfect for team building kung may company kayo. Tapos laki ng screen. So karaoke kayo. Oh, ikaw, how are you? How are you? Yan, so only karaoke, tapos for speeches, company yan. Tapos 50 packs ata kasi dito, ewan ko, basta marami. So sila may-ari. Father-in-law is here, pinsan nila misis. Good morning, 9 o'clock in the resort. Yan. Laguna Bel Air. The Alphard is here. Yan, nandito yung Alphard kasi andito rin yung dad ni Mrs. So, again, ito yung pinapintura natin. This side, Frankline. Galing oh, nahabol oh. Oh, di ba? Frankline Auto Shop. Thank you. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng Pajero pag umaga. The Pajero made it to Laguna, Pansol. Of course, she will make it. Here. Yan, para ma-appreciate natin dahil kagabi madilim. 1997. Gen 2 with the two-tone. Loving the stripes.
V6, 3 liter. Yan. So, umabot siya, no? Okay naman yung drive natin kagabi. Tapos yung gas consumption, okay naman. Konti lang nabawas. Tapos may isa pa silang resort. Ito naman Bel Air Laguna. Ito yung nauna. Kanila rin yan. Ito naman Forbes Laguna pala. Forbes Laguna. Yan, yung dalawang yan sa brother-in-law ko. So, the whole family is here, mga magpipinsan. Dito, the Alphard. Pinalitan na rin namin yung tires. Thailand, Otani lang. Dahil napudpud na. Dahil ginagamit ng ni father. No? So, yan, nagbe-breakfast na sila. Tingnan natin what's for breakfast. Chinese style breakfast. Yak, I don't like. So, pakita ko po sa inyo ba. Yan, dito tayo sa balcony. Pwede tumambay. Merienda, masarap dito. Umaga. With the view. Ito ang view. Sa yung kabila, mas maganda kasi mas malapit sa mountainside. So, mas maganda view dun. With ample parking space. Kahit nagkakaraoke yung kapitbahay, ng umaga, hindi mo maririnig. Dahil malawak pa spacing. Yan. For me, this is the best part. Yan dito. Tapos very new. Lahat yung kwarto. Hindi ko alam yun ang kwarto. Dami. Too many to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga around 10. Around 10 rooms. More than 30 packs alam ko kasya. Dito, no? Alright. So, mamaya, pauwi. Driving shots tayo ulit ng konti. Sila Mrs. first time sasakay doon sa Pajero. Dahil bagong kuha lang yung Pajero. At hindi pa nila nasakyan yun. Actually, hindi pa nga nakita eh. So, it will be the first time to ride. Hi, Riley! Ayan, siya may-ari ng dalawa. So, if you want to rent, alam niyo na. Ayan. Alright, going back. It's 2 o'clock in the afternoon, Sunday. So, again, teka lang. Ito yung resort. Bel Air Laguna, 1. Then Forbes, Bel Air, this one. So, naghahanap kayo sa Pansol. So, we're headed back home with this Gen 2 Pajero. First start for you. Oo, yung paa mo! First start. Alright. Dada, I see a small car. Why there's a small car there? Alright. Yun yung gas. Like Kaloy. Sakto lang. Half pa. 60 kilometers away. Ayan, Forbes Laguna. So ayan, may araw na. Puro resort. Village, inside the village. Kaya maganda. Ayan, umaga. With the Gen 2. The beautiful view of the mountain. Headed back home, yan. First time nila sumakay. Okay. So, back to Manila Road. Sana walang traffic. Dahil Manila Road traffic, pero normally dito sinasagad ng mga tao hapon pa umuwi or gabi. Yan. Okay. Maluwag sa likod. Nakahiga po si Anika. Sarap na yung mo Kasi nag-lunch. Swimming. Sarap na upuan, no? Kutsyon, no? About to turn left sa McDo. Beautiful FJ in Pansol. Kabox, oh. Yabang, eh. Mahal na mag siya. So, medyo traffic ng konti, pero konti lang. Manageable. Aga pa kasi. So, siguro 1 hour pa uwi. And gas check. Below half. Okay. Ayan na. McDo left. Makataas pa pa mo dyan, ah. Uy. Second dede na yan. Presko ah. Turning left. Buti may nagmamando.
So, ito lang naman yung bottleneck dito. Then, zigzag pataas. Dami ng bago dito talaga. Ayan. Pataas na tayo. Zigzag. Pataas. Turn off the overdrive. Overdrive off para hindi mag-engage. Para low gear ang gamitin niya. Kaya pa naman ang drive. Drive. Yan. Kaya. Alright. Tulog agad, oh. Puro swimming kasi eh. Ayan. So, swimming siya for 2 nights sa resort yan. Wasak agad. Sa aga nagising. Alright. Still here in Bocal Bypass. Ganda naman yung daan. Zigzag lang. Ayan, may mga paakyat pa. Paakyat number 2. Still overdrive off. Paakyat number 2. So kung paakyat, make sure hindi rin mabagal yung nasa harapan nyo. Para yung buwelo ng sasakyan meron. Dahil kung mabagal, sira ang diskarte mo. Still climbing. Lakas ng speedometer. Bakit? Okay naman. Ang problema, yan, kaya-kaya. Tarik din. Back in business. SLEX northbound. Road is clear. So, balikan ko kayo pagdating natin sa bahay. Anong gas na matitira. So, sana lagpas 1/4 pa, no? So, ngayon, bumaba na siya below half. 90s SUV. See you later. 3 o'clock. Made it back to C5. Last stall. Kano natira? 4:57. Alright, swabe yung biyahe. Walang traffic, dire-diretso, mabilis, comfortable, lamig aircon. So, sakto lang yung hatak. Okay lang. And the gas is still above 1/4. Yan, bumaba na rin siya. So maybe in 20 minutes we'll get home. So doon natin tapusin yung vlog na. So far the ride is okay with the passengers. Yan, pang pamilya. By August, 2 na yan sa likod. So sakto, pang family. Family car. Of the 90s. Ano, naninilaw-nilaw na. More than 20 years. 3:20 back home. So the first long ride of the Pajero, okay naman, umasa. So reliable. So may mga gagawin tayo. Yung brake, papacheck ko, nahinaan talaga ako. Yung mga louvers na yan, papalitan natin yan. Alam ko na saan bibili. Yung side mirror na naka-scotch tape, ayusin natin yan. So on and so forth, no? So check natin yung gas pag park ko. Ayun na yung bahay. Right, so here's the gas, above 1/4 pa. So when we left the house yesterday, last night, above half ng konti. Tapos yan ang natira. Ayan, tingnan nyo kung nakikita nyo. Oh, so okay naman, di ba? Hindi naman ganun kalakas. So may natira pa, ample. So here's the car. Ayan, pogi-pogi. No? So that's the vlog for you. Thanks for watching. 2 different levels, I cannot relate.